1905 sa pamamagitan ni Pastor Marvin Raider kasama sina kapatid na Catalino Santos, Arcadio Mendoza, Tiburcio Burgos at iba pang haligi ng pananampalataya sa Romanong Katoliko. Sila ay mga isda pero tinawag sila ng Panginoon upang matatag ang Iglesia Metodista sa Binuangan. Maraming pagsubok. Kasi nga, sila yung haligi ng Katoliko Romano dito sa Binuangan. Bigla na lang nabago ang kanilang pananampalataya. So, ang pagsubok, nandito yung habang nananambahan sila, iniingayan sila. Ito yung kung minsan ay babatuhin sila ng ibang mga relihiyon sa kanilang pananambahan at kung ano-anong mga panunutya ang kanilang naririnig. Sabi nga nila, yun daw Iglesia Metodista ay isang kulto. Talagang para bang ayaw nilang tayo ay nananambahan. Katulad nung para bang gusto nilang i-stop yung ating gawain, tulad ng pambabato nila sa bahay-sambahan ng ating iglesia. Maraming mga nagdaang mga pagsubok na kanilang nalagpasan at ang nakita ko doon ay yung tibay ng pananampalataya nila. Nakita nila ang pagsubaybay ng ating Panginoon at lumago sa kabila ng ganung mga pagsubok. Dumami ng dumami ang naging miyembro na Iglesia Metodista. Arcadio at yung mga Ramos family, Valeriano family, at mga Santiago family na naging bagong Metodista, nagkaroon sila ng bahay-bahay na pag-aaral ng banal na kasulatan. Bible study. Malakas ang kanilang loob dahil sa yung bagong pananampalataya nila. Dahil sa init na nadama ng mga iyan, lumakas na. Hindi na sila natakot. No, di ba sinasansala sila, binabato sila, hindi sila pinagbibigtan. So yung Panginoon, nasa kanila lang. Ang Iglesia sa Binuangan ang naging instrumento upang magkaroon ng Kaibadya United Methodist Church. So instrumental po tayo ang ating iglesia sa pagpapalago ng iglesia sa Kaibadya. At ngayon meron siyang anak, di ba, ang Paco United Methodist Church. So ang inang iglesia natin ang isa sa naging dahilan upang matatag ang iglesia doon sa Kaibadya. During that time, sinabi din to ng mga matatanda, nagsilika sila. Kasi dito nanirahan yung mga Japanese soldiers. Kasi itong Binuangan, strategic place itong Binuangan. Kasi tago ito. Nung panahon ng Hapon, ay meron tayong isang maliit na iglesia. So balit nung dumating sila, sinunog nila ang iglesyang ito kasama ang buong baryo. Nawalan tayo ng iglesia. Physically, yung structure ng church, sinunog yun noong panahon ng Hapon. Nung umalis sila, nagtayo ng isang iglesia na gawa sa Tolda. Ang mga dating miyembro at ang mga noon na mga bahagi ng iglesia upang magkaroon ng isang pananambahan. Ito lamang po ay sambahan na yari sa Tolda. Hanggang sa tulong ng isang misyonero, nagbigay ng 25,000. In the 25,000, nakapagtayo ng isang barong-barong, isang iglesia na yari sa Pawid. At doon nananambahan ang mga nanatiling tapat na mga miyembro ng ating iglesia. Well, the World Vision Philippines here in Binuangan, Bright Star 726 was established on the year 1975, November, through Pastor Eliezer Nicolas and Pastor Purificación Bartolome. Malaking bagay ang nagawa nito sa mga taga-Binuangan kasi nagkaroon ng mga project dito, especially yung mga walang-wala talaga na financial na mapag-aral ng mga bata, natulungan. Maraming mga bata dito ang nabiyayaan financially, emotionally, physically ng mga blessings na galing sa World Vision Philippines. Hindi lang yon, spiritually, dahil sa pagkakandak ng mga Bible study, ng iba't ibang ministeryo patungkol sa ating Panginoon, maraming mga buhay at kaluluwa ang naging bahagi at
natanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Malaking bagay ang nagawa ng World Vision sa ating iglesia. Maraming napaaral ang World Vision, kaya lang nakatapos ng college ang mga ibang taga-Binwangan dahil sa World Vision. Well, the church land was totally owned by the church ng Binwangan United Methodist Church year 1986 through the approval ni kapatid na Angel Huwat. Ano. Ito ay bigay ng kanyang parents na si Rufino de Armas. Kung makikita natin, ito mga de Armas, ito yung isa nilang kapatid ni kapatid na Rufino de Armas, si Pastor Melesio de Armas. So, nandito yung kanilang bukas na kalooban na ibigay itong lupa na kinatitirikan ng church. Ayan. Bago sumapit yung panibagong milenyo ng ating panahon, maraming mga pagsubok na dinaanan yung ating iglesia. Ito yung bahain ang ating iglesia, yung loob ng ating iglesia, ang ating pananambahan, ang mga miyembro, nananambahan sila na lubog ang paa, ang binti sa tubig na baha, subalit lamigin yung kanilang buong katawan. Kasi natatandaan ko, meron pa kaming pananambahan na dito sa altar, kasi hindi ito yung unang altar, doon sa altar, lahat ng mga umatendahan, doon lang sila sa altar, kasi yung buong sambahan ay punong-puno ng tubig, bahang-baha. Sa pagsapit ng bagong milenyo, alam natin na yung kalagayan ng ating bansa, kalagayan ng ating panahon, nag-i-evolve siya, di ba? Technologically, umuunlad yung ating bansa. Kaalinsunod noon, kailangan nating sabayan yung pag-unlad ng ating pamayanan. At isa sa naging ministeryo ng ating iglesia na alam kong ikakatuwa ng lahat ay yung Black Theater. Kung saan, pinoportray ng mga miyembro ng iglesia na naging bahagi dito ang isang awitin sa magitan ng paglikha ng simbolo sa isang teatro, sa pamamagitan ng musika. Yun yung Black Theater. Ang ating iglesia nung ating isa-celebrate o ipagdiriwang ang ating ika-100 taong pagkakatatag ay nagkaroon ng isang malaking pangarap. Isang malaking pangarap na naging challenge para sa lahat ng mga miyembro dito, maging ito man, ang mga miyembro man ay narito sa ating komunidad sa Binwangan, nasa ibang lugar sa Pilipinas, at nasa ibang lugar sa ibang bansa. Ito ay ang pagpapatayo ng panibagong sambahan na ang gugugulin dito ay 5 milyong piso. Nagkaroon ng pagsusumikap na abutin yung pangarap na yon. Naipatayo natin to, subalit hindi ito natapos bago mag-100 taong pagkakatatag, bago yung ating 100 years anniversary. Subalit meron tayong naumpisahan, mayroong patutunguhan yung ating pangarap. At hanggang ngayon, kaunti na lang naman yung ating kakulangan sa pangarap na yun. At naniniwala ako sa katapatan ng Diyos, hindi man ito naabot ng 100 taong anibersaryo sa bawat taon na dinadagdag natin sa ating iglesia, may nadadagdag sa ating pangarap. Nung maging anniversary ng 100 taong pagkakataan ng ating iglesia, nakita ko doon ang umapaw ang pagkakaya. Na pinayari na yung ating kapilya, si Apo na maraming nahamon mga yun.
Panahon ng henerasyon ko, unang-una yung pagpunta sa kulungan. Pagbibigay ng letter, panahon ni Kuya AG, jail ministry ang tawag doon, kung saan kami mga youth noon ay pumupunta sa mga jail para magpamigay ng Bible, mga babasahin. And then pangalawang may campus ministry, naranasan ko yon sa panahon din ni Kuya AG. Pumupunta kami sa mga schools, nagbibigay din ng mga tracts. Isa ng ministeryo ng ating iglesia at still hanggang ngayon ay ginagawa natin yung pong mission evangelism na talaga namang ang mga kaanib nun kaya abala, masigasig sila na ang salita ng Diyos ay ipakalat hindi lang di sa ibang lugar, higit sa ating barangay. Tagumpay ng iglesia, siguro sa physical, both physical and spiritual. Physical, napaganda ang church. Actually, ang daming humahanga sa ating church. Sinasabi nila na nasa isla ka pero ang ganda ng church. Para sa akin yung naging tagumpay ng iglesia dahil naranasan ko din yung magkaroon ng gawain yung church sa labas tulad ng medical mission, yung pag-evangelism, at yung higit sa lahat yung mga taong yung bang mga tao na hindi nakakilala sa Lord meron na-i-invite. Ayun, na masasabi ko na tagumpay yon. Siguro unahin natin na mapagtagumpayan na mas mapalalim ang espiritual na buhay ng ating bawat kaanib sapagkat kapag lalo natin itong napagtatagumpayan, mas lalo nating napapalalim ang ating pananampalataya. Yung physical na aspeto ng ating iglesia, kasunod yun no? Yung physical na bunga ng ating iglesia, bunga ito ng growth ng ating pananampalataya. Ang Binuangan Ecumenical Learning Center ay tinatag noong 1984. Ang unang pangalan niya ay under siya ng Bright Star Project. And then after no, nung wala na yung World Vision sa Binuangan, naging independent na yung ating school at ang pangalan niya ay Binuangan Ecumenical Learning Center o yung BELT. After nun, nagkaroon ng pagpapalitan syempre ng mga namumuno, mga chairman ng school. And then dumating po yung time, way back 2004, nung sa pangunguna po ni Teacher Sally de la Cruz, naipa-register po yung ating school sa SEC. And then after po doon, nagkaroon po tayo ng government permit. So every year po nagre-renew po tayo ng permit hanggang sa dumating po yung 2016 ay nagkaroon na po tayo ng government recognition last February 17, 2016. Yun na po yung Binuangan Ecumenical School of Tomorrow. Layunin po ng ating church na yung ating mga bata sa ating komunidad ay matulungan lalo tigit sa pagbasa, pagbilang at pagsulat. Bali, from 2019 to 2020, naging online po yung ating graduation because doon sa pandemic. Hindi tayo nagkaroon ng face-to-face graduation. And then, a year after, 2020 to 2021, nag-stop muna po tayo. Close muna po pansamantala yung ating school kasi nga po, hindi po natin kayang i-cater yung ating mga estudyante through online dahil sa mahina po yung ating internet connection. Ang ministeryo ng ating Vacation Church School, napakahalaga nito. Kasi ito yung pagpupunla ng pananampalataya, both members and non-members. Especially sa non-members, kung mapapansin ninyo, yung ating youth at MAYAF ay very dedicated sa gawain ito. At yung ating members, hindi lang yung kanilang bulsa, kung hindi maging yung kanilang pagbibigay ng mga merienda ay malaking bagay. Yung VCS ay nagawa natin kahit nitong pandemic kasi naipaabot natin yung team ng ating VCS, naabot natin yung mga bata sa pamamagitan ng online worship at online na pag-aaral. Kaya nagpapasalamat tayo dahil may mga youth
at Maya na talagang maalam sa ganitong sistema. Dahil kung hindi sila maalam, hindi natin naisagawa ang VCS sa panahon ng pandemic. Napakasaya at nakaka-bless yung ganun gawain. Karanasan ko rin bilang isang teacher yung tumawid ng bangka papunta sa kabilang isla para lang makapagturo. Gayun din noon, nung panahon na tinatambakan pa lang yung kalsada, yung mga batang nag-aaral ng BCS, minsan hinahatid pa namin sa kanilang bahay, sinusundo, para lang maka-attend ng BCS. At nakakatuwa din na sa gitna ng pandemic, yung pagkakaroon ng online na pag-aaral o online vacation church school, nagawa natin. Mga pagsubok na naranasan namin, lalo-lalo na naputol ang pananambahan. Siyempre po, nakakamiss din po yun na talagang mas mahalaga yung time na maibibigay mo sa araw ng pananambahan. May maraming pagkukulang, maraming kakulangan dahil doon mo mararamdaman yung presensya ng Panginoon. Kasi talagang yung blessing ng Diyos, talagang ramdam mo dahil sa ibang lugar talaga hirap sila sa trabaho, sa pagkain, sa mga pangangailangan sa bahay. Pero tayo, kahit papano, yung pinoprovide ng Diyos yung mga pangangailangan natin. So, yung ating church, nagkaroon siya ng mga mission, nagbibigay tayo ng mga bigas, nagkaroon tayo ng pantry. So, isa yon sa akin, blessing yun ng Diyos. Although nandun tayo sa panahon ng pandemic kasi nga, nakakatulong pa tayo doon sa iba sa kabila nung sitwasyon na tayo man biktima din ng COVID-19. Nagkaroon ng community pantry, kaisa po tayo na nakibahagi, tumulong para matulungan ang mga kababaryo natin. At gayon din po ang hindi lang po ang kasapian ng Methodist, kundi buong baryo. Wala pong pinipiling relihiyon. Bagamat malaking pagsubok ang nangyari nung dumating ang COVID-19, hindi pa rin nakababa ng pananampalataya ng mga miyembro ang pagsubok na yun, kundi bagkos nagkaroon pa ng malasakitan sa isa't isa, yung pagtitinginan sa isa't isa. Kahit na ganon, dumating din yung pagkakataon na unti-unti natin nagawa na para magkaroon tayo ng fellowship sa church, sa tulong ng mga kabataang may sapat na kaalaman sa teknolohiya, nagamit yun para lang may pagpatuloy natin yung connection sa God kahit na nasa gitna tayo ng pandemic. Maraming nagawa ang ating iglesia sa komunidad. Una, ang youth, nagpa-participate sila sa kalinisan. And then, ang ating iglesia ay mayroong social concern. Hindi lamang sa pagpunta sa mga non-members at members na may sakit. Ang ating iglesia ay laging nakabukas na tumulong sa bawat nangangailangan. As member, ang pangarap ko sa iglesia ay lalo pang makitaan ng malalim na pananampalataya ng bawat isa. Nawa ang ating iglesia, hindi lamang siya manatili sa ating komunidad. Maging maayos na siya, maging yung structure ng church. Sa school natin, magkaroon tayo ng elementary. Parang ko sa iglesia na lumago na. Ang dalangin ko sa Panginoon, ang ating iglesia ay manghina